Happy Wednesday na mga hikalag mga kaigsunan kung midweek. Mula sa bulwagang tahanan ng ato ang pagsibya. Ato ang memory text this week, no? Ato absahon. So ato ang memory text sa Mark 11:25. And what whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Mark 11:25. So welcome kita no sa ato ang pagpaladong sa ato ang pag-worship ng Gamo Diyos, ang pagsimba kaniya sa sultog kamatuoran. Mao kini ang inyong LOD, ang lesson of everyday sa lesson daily kon the message. Ato ang marathon lesson karon communion with God. I will kaswit sa Hiptality edition 7 parts. Atong textual audio sa inyo atong presentation. So introduction start kita, i-pull down ang mga status bar, makita atong pizza. Wednesday, August 28. So magabantay panahon kita. So atong kaulapan mostly cloudy. Ang high nato, high gihapon lang temperature 34 degrees Celsius. Ang lowest 24 degrees Celsius. Mo low kuno ang ato ang temperatura na di ang gibutang sa over next 3 days ya mo low kay 30 man dito 30 degrees Celsius. September kibali no, apil na September low kay 30 degrees Celsius. So galaw kita sa ato ang adlaw. Ato ang dawn 5:08, ato ang dawn, ang sunrise 5:30 AM. Ato ang sunset 5:48 PM ug ang dusk 6:10 PM. So galaw nato sa hangin 10 km per hour day kita karon. Size 5 size 8 8 size 8 size 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3. So mauna ang ato ang galaw sa tong hangin.
So tide report na to. So ato high tide no, low tide. Asa yung kalendaryo makita sa Wednesday kang isa lang po dahil. Ito ang high tide na lang sa EM o kang low tide nasa PM. So ang high tide 4:15 AM 1.61 meters 528 feet. Kabuk yung saka no. Og mo low tide po siya 1:58 PM. After lunch 0.26 meters no, 0.85 feet. Muna to sa high tide o low tide no. Sunod countdown kita kay nag-countdown tong ato ang kuan. My journey with God no. Sa ato ang Christmas, ang countdown at 118 days to go, 17 hours and 53 minutes plus 7 mo sa ato ang New Year, 125 days to go, 17 hours and 53 minutes. So balik na kita sa ato ang temperature nga updates. Galaw suga, normal ato ang galaw suga no. So balik ko natong temperatura kay sa atong pagbalik, still 34 degrees ang high, ang lowest 23, mostly cloudy atong kaulapan. Subog na kita karon kay 24 degrees Celsius sa alas City, 26 degrees Celsius, alas 8, 28 degrees Celsius, alas 9, 31 degrees Celsius, alas 10, 32 degrees Celsius. Uy, hay naman dayon, mas 11 pa. Wa na magigipaabot og alas 12. 34 degrees Celsius, hay na no. Pag-abot sa alas 12 na nag-precipitation. Same na to sa alas 11, alas 12, 34 degrees Celsius. Sa alas 12 alauna, aduna siya ay 20% precipitation. Sa alas 2, alas 3, 33 degrees Celsius with no ang temperature, with precipitation nga 20%. Alas 4, 32 degrees Celsius with 20% precipitation. Alas 5, 31 degrees with 20% precipitation. Alas 6 sa kagabion 30 degrees Celsius temperature. Alas 7, 29 degrees. Alas 8, 28 degrees. Alas 9, alas 10 Jowit no 27 degrees Celsius temperature. Ug sa alas 11, 26 degrees Celsius. Og sa alas 12, 26 degrees Celsius temperature. So Jowit po to.
mana na ato ang bantay panahon no, galaw sa adlaw, hangin ug tubig, temperature, precipitation nato nga update. So tan-aw nato silip kita sa Israel. So daghan na ba tayo nakita nga mga anong porma sa ulap? Hindi po tangan magteksto ni kabayan ng iyahang Mount Olives no. Isaiah 40:29, give strength to the weary, increase the power of the weak, and shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no sa konpod na i-connect niya. Kanindot nga yung mga context to. Exodus 14:14, the Lord shall fight for you. Oh, shalom kuno Jerusalem. Maunang gid ko ni kabayan ang view sa kuan the wilderness view of promised land. Daghang kayo kuan agianan, baktasanan sa wilderness. Nindot yung wilderness nga nana magiagianan sa kuan. Unsa man ang agianan? Sakyanan mo sige hapon na siya nga agianan. Sa una, wilderness mga kaamir lagi mag-agi-agi. Dominus Flevit, giadto na po ni kabayan no, Christ pose and weep over Jerusalem. Sumana sa Dominus Flevit nila. So naara ang live ni kabayan nga daghang kay nakita nato nga mga formation sa ulap. Na ay tao nga nag-atubang, na ay murag 45 nga kalupad, na apoy ga tao nga gaampo, na apoy pai nga murag naghigda. Daghang kay kita ga mga formation sa clouds. Kung screenshotan makita ko to siya sa screenshot no. Pero mga kakaiba no. Pero naon sa man to i-apil na po nato ato ang damgo nga nag-ulan man to guys. Nagdaw ko nag-ulan guys. Laga kita sa silip sa ato ang of channel. Pag adjust ani niya mo for this to go na ni. Kontrolo na ni sa nag-atiman aning ihang countdown wa pa niya giusab for this to go para sa ato ang major with God. Nag-relax ang ato ang mga ka-inverse, nag-ka-inres ka-inres nagri sila ka ato ang Martis rest day sa Martis. Pero ang atong gisubaybayan, balaod og Biblia. Ani ang ato ang saysay sa tipik sa iyang pamahayag no ni Brother Piskal Gungog no sa 27 sa 26 man ni hatong 27. Another night the series no sa 27. Makatag-an pa kamo unsay gisgutan no sa ato ang palaod no ug sa
Biblia. Gihisgutan ni Brother Piskal or Your Honor Sir no Piskal ang maitungod sa summons, di ba? O familiar ba kamo sa summon, no? Kung padaan daw ka og summon gikan sa barangay, aduna na siya letterheads nakasulat nga lupon, no? Gikan sa barangay. Dawaton daw na nimog dili, no, ang halimbawa gisugo ang barangay tanod, no, kung dili dawaton sa gipadad-an kibali sa tawagan niya respondents kuno siya, no. Kung dili siya dawaton, ma-equivalent siya nga gidawat ra kay naay balaod sa kanang return summons, no. Ang return summons ang kadto kibaling nagpadala siya ang maghimo og letter, no, nga return summon nga may equivalent ra gihapon sa gidawat sa usa ka nagdumili, no. Og magukod na siya, no, mo to nga di ba kang kibuloy, no, nga tawag siya dili siya mo duol, so naa siya ay maabot gihapon sa iya, no. About sa summon, no. Nice gutan sad ni Brother Piskal about sa kanang naakipalay pag masataw ka na hearing na bakahan na siya, no, kanang paminawan duha mali na sila, no. Kanang explain ba na ako ni explain, no, kanang sumunan siya nya dili siya maka adtog yod na ay explain pangitaon musitog kanang mahatag kag explain pareha kang kuan kay buloy nga ambot wala gani hatag og explain ang iyang mo later siya diri noon sa kuan sa social media sa iya social media gidaig na pud siya sa iya kuan ihang mga kaubanan kay iha ko nung gikuan ang mga sundalo. Pero dapat dito siya mahatag og later sa kanang korte, no, sa iyang explain, pero ang explain man god muadto gid ka sa lugar, no, kay naa siya time sa pag-explain mahimo siyang meritorious, no, nga sa explain madawat kung wa siya kaadto, no, kay halimbawa atong sa iyang side sa iyang family na nga time na siya giupanan para mahatod sa ospital, kung imo kunong kanang kumari, no, kumpari meritorious siya kay dawaton siya, no, nga mayo kay mong gidala lago sa ospital, no, ni ana. Pero kung dili daw kuno nimo kaila makasab-an pa ka, no, marason ka nga dugay na mangud nga panahon gaanto siya mo to akong gidala, ang dili nimo kaila kasab-an pa ka kadugay na di ay, no, nganong giatol pa man nimo ni anang atong adlaw sa hearing, di ba? So mao na siya ang problema basta dili siya meritorious, no, kay kasab-an pa ka imbis, no, pero meritorious iyang ikuan, no, madawat iyang explain duha day nakabuok, no, na ay sa complain siya nga mag-complain magngayo pa siya og kanang explain napoy respondent katong gipadad-an mangayo pod og explain kung ang respondents ba to siya una, no, respondents lagi kung mangayo siya og explain di na po siya maka sanong ang iya kunong counter complaint, no, or na siya counter nga
panglaban ato ang ni-complain sa iya ha ma-dismiss no mo din na siya problema no kay nay ma-dismiss basta muhain ka og kanang kaso unya kung mangita og explain ikaw mo dili ka time og pakuan no katong complainant ma-dismiss ang iyang gi-complaint o kung sa respondents pod mangayo og kanang explain dili pod siya makatunga niya ng mangayo og explain ang iyang kanang counter niya nga saka pod unta na niya nga reklamo sa katong nag kung sa iya ma-dismiss no. So nato gisgutan ni Brother Fiscal na kuno indirect content no dito na sa trial court na po'y CFE no certification of file action no wala man to kay nga na detalye katong certification of file action no. So kana lang ang ato sa balaod katong sa Biblia ang giskutan na ni Brother Fiscal about sa grace wala na to niya kay gisaysay ang ato rato siyang balikon no kung gisaysay bagiti niya isa-isa ang balaod sa 10 commandments kay murag wala man to gisaysay rato nga gipalig-on ang balaod bising sa Supreme Court aduna siya logo diha nga naa ang balaod kibali. So maon na ang tipik sa pamahayag for further paminaw ninyo pwede nyo nga maminaw no sa ika-27 episode ni Brother Fiscal sa balaod o Biblia sa atong Hope Channel South Philippines no ma-review ninyo ang iyahang August 27 nga episodes. So atong kakanalan kadalanan so gapadayon ato'y portion no dito sa Utsuwa nga katulaging gasoline station ambot nga nung giukab na pud nila balik nya gisiladaan na pud kikabilyahan na pud ito sa gasoline station buhosan na pud siguro to kay naporma ng kuan naporma ng mga kabilya dito ihang mga porma no ready to buhos na to dito sa kuan wa nagadukan-dungan naghinon dito ga water pump to ang kanang sa GCC no og sa outpost dito sa kuan kining dili sa dito sa police no parehara kato sila nga trabahante kay parehara man sila area inana siguro no pag parehag area bising lain-lain siya nga side parehan lang sa siguro na siya trabahante kay basig laay kuan laay kining mapanagbangi no ni para mga panagbangi ko laing kibali to nga contractor dito sa Atbag laing contractor dito sa Atbag no so ato ng mga panglantaw sa ato ang development no sa kakanalan og sa kadalanan atong ganap gahapon kay Martes ato ang mga prayer warriors nakahimo sila no praise the Lord kay nakahimo sila meeting so bali week nga crusade week so nakapadayon pagyapon sila no so ato na ning hanayon kay magdagan magud ang battery niya mayo wala ka kuan wala katangag kanang nakakonek siya sa kanang charger no mo na siya nga sakto na pug ginato niya nga ato ang mga pagdagan diri sa oras no maghanay kita
Welcome kita sa ato ang lesson 9, Jerusalem Controversy, Earthly Duties. Mao na atong pagkatun-ano, heavenly outcomes sa Wednesdays na ito nga pagpamalandong, no? Wednesdays marathon lesson karon. Uy, ato mo rin siyang i-share, no? Kay mo ni ato ang kanang basahon para batbaton. So ato na siyang na-share, no, ang basahon nato para batbaton. Kung dili ka mo sa ato website, no, sa atong blogspot, makita diri ang ato ang Tuesdays nga MP3 episodes nato nga lesson 9. Kung yung i-click mo ato ka na sa ato ang Dropbox, no, na i-play button dito para ma-play. O niya napod sa taas kung kuan ka mo naka desktop view na dito ang download, o napod rin ang share link, no. So diha maka-play, maka-download na iyang details diri para mahibaw-an sa inyong gi-click. Napod ato ang linking, no, naka blue Spotify account natin. Kung inyo na siyang i-click, malargo na sa ato ang podcaster og na po listen to the Spotify gito. Kung inyo i-click, subscribe, follow, like, and share, no, sa atong Spotify nga account. Sa YouTube po, YouTube account natin. Kung inyo na i-click, malargo ka na sa atong YouTube account. Subscribe, follow, like, and share sa atong YouTube nga account. So na ay home dire. Kung i-click ang home, malargo na sa ato ang list dito, ano, nga latest na to nga entry. So atong hanay atong first part na to sa stewardship nga devotional. O dire na kita pag-half emphasize na kita sa not afraid to sail uncharted waters. Half emphasize niya kita, no, kang Joseph Bates nga story. Ato ang second part, devotional controversy distributed by verse pages. Hapit na po na humaning atong chapter 41. Isa na lang ka chapter mabilin dayon. Ugma na ni humaning atong chapter 41. September lagi ta magkuan. Next book, change book, no. So ang chapter 41, desolation of the earth. Ato ang basahon 559.1 to 560.3. Kabuto na to ang 561.2. Ugma na kuan natong 561.2. So ato ang third part, ato devotional for all in heavenly places. Ato ang pagatunan August 28. Get title no place for discouragement. Wala lagi ko lugar ang discouragement. Nasa siguro na siya lugar, pero kanang kuan ba? Kanang dili ka makita nga medyo na discourage ka, no? Pero salig gihapon, no? Salig sa Ginoo, no? Kay mo na siya nga na ang discouragement, pero napod ang encouragement, no, kay naay mo hupay, no, mo kanang saliganan, di ba naman koy mga pag-ampo nga murag walay dungog-dungog, no, pero kung mohonong imong pagsalig di ba, mao na siya ang discouragement, di ba?
sumana no nga naa man kay discouragement pero dili mawala ang imong encourage para sa Ginoo no. Pero ato pa na siyang pamalandungan unya no nganong inana ang title nga no place for discouragement. So mauna ang atong mga devotional per second ug third natong nga part. Karon mga sabat kul ato ang fourth, fifth ug sixth natong nga part. Fourth part nato 4 PM unya. Tan-aw nato manunga ba kay lag-relax sila gahapon no. Karon Merkules no, nabakitay kain verse. Kung nakitay kain verse, ang sa to mahibalo, moapil o mahimong impluensya. So ato pagkatunan sa inverse. Ato ang third quarter. Stories that transform. Lesson 9 nato. Giving to God. JTG. Ang Wednesday na to nga pagtuon sa August 28, enter the joy of your Lord. Invite ko no kay simbar ba kita unya no ato ang midweek prayer meeting unya gapadayon pod ang mga wali-wali sa ato ang mga site kibali diha. Ang retirees ko no nga wali no ang ato ang speaker diha dugay nga panahon or dito kay siya nga panahon nga serbisyo siya sa Israel no si Pastor Mendes man kuno diha ang speaker no. So mao nga nindot pud ang iyang mga kuan diha madunggan nimo no kay mapaambit niya ang kinabuhi sa Israel no kay nagpastor siya dito sa Israel. Mauday ni uli kay nag-retire na po siya niya panahon po sa nabay gira dito ano karon. Pero lang na po ito kay kamao po ang makalaban wala po siya kasamok-samok sa syudad sa Jerusalem no. Dito ra sila sa kana mga north no. Sa ato ang fifth nga part Sabbath call sa atong mga junior youth nga murag mahantong. Atong third quarter back to the future. Lesson 9 nato this party is over. Ato pagkatunan nga text 2 kadtong further insight basahon ra ba gito no. Ato itong ipapilit kay kung di siya mapapilit magsalipod na po itong orange ang po itong ano itong ating manon kay magsalipod itong orange niya. So ato nang nabutang sa ato ang keep notes no katong further insight. Tapos sanay pakita sa ato ang third part sixth part na to no. Sabbath call sa atong mahamtong atong third quarter daw ko Mark lesson 9 na to. Jerusalem controversy ato ang series. Og ato pagatunan ang Wednesday sa August 28. Earthly duties and heavenly outcomes. So mao na atong mga hanay ug kini atong mga paghanay pagtuon gihatod kanato sa atong nobos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit o giliyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chain atong isubulkop sa itong Power of 70 ang TMI no Global TMI total members enrollment ato ang DRIEL ato ang
communication no, ato ang stewardship, ato ang student ministry, personal ministry, success with video kang love, dictionary and preachers. Ato pasalamatan to magaham nga Dios nga nihatag sa kahigayonan nga padayong paghiyam kita pamalandong sa iyang wala nang nga mapulong ang pulong sa Dios no nga may gahom, ang pulong sa Dios nga to ang kalanon, living water no, kay bread of life, living water o kato ang break for the soul, di ba? So ato sa pasalamatan mga kahigalaan, mga kaigsuonan kasi atong mga contributors no, at sila nga collaborators no, sila itong tiglayan mission to share mga kapihan sa video link no, mga plays, atong followers, likers, mga subscriber no, o makasubaybay sila sa atong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading nato sa Facebook Live nato sa YouTube channel, atong radio online sa atong podcast sa Spotify, ug ang ato ang downloadable ng MP3 link para sa atong mga Bluetooth speaker. So Merkulis kita karon, kahibalo na mo ato ang pag-process no, dira mo follow ka mo sa atong mga account no, sa ato ang YouTube channel, subscribe, follow, like and share sa ato ang account Bible Reading Marathon Journey 2022. Og ato ang mahatag ang live nato sa ato ang YouTube no, live nato, live time nato 10 AM to 12 high noon ato ang pag live na no. 2 hours kita niya na human sa live, di makatanaw kita sa ato ang mga pag-review no, sa ato ang mga channel nga mga palabas ug sa ato ang mga listener katong balaod o Biblia atong review no. Tapos sa kahapon no na kang Pastor Sirano, pero dito kita magtagbo no sa ato ang pag upline nato nga prime time nightly review 10 PM to 11 PM. Uy, 11 kuan ba ta karon, sermon weeks, sermon nights podayon no. Sa plastaro nato ato ang second entry sa ato ang the sermon nga second entry no. Haman sa ato ang YouTube channel, ato ang YouTube Music no, og sa atong Spotify, subscribe, follow, like and share sa atong account sa atong Spotify, sa Caster podcast channel, og sa atong YouTube Music iada nga ato ang RSS https:// no /anchor.fm/d40/s/d42e4/podcast/RSS. Ina naman ang atong account no sa ato ang YouTube Music no. Katong downloadable MP3 link to nahatag ang ato ang link diri sa ato ang home nato no, sa ato ang article nga blogspot.com ang isulit sa 2022.blogspot.com. So maklik ninyo ato ang yesterday's episodes, ang Wednesdays no, Tuesdays nga ato nga lesson nga MP3 ma-download no. So kana na atong mga distributed katong process, kaside na matong process no. Susunod na po ito nato kanon ng process. Mag-greetings na lang kita, happy gising dia no. Good morning, Boker Tov sa ato ang Israel. O niya Runya pa ang Boker Tov nila. Grabe sa kuan pa, sa hapon pa. So good noon, good afternoon ato ang great no, kay nakitay panagsimba no. Good afternoon, happy nightfall
Unya midweek prayer meeting kita no sa atong kagabion. Happy midweek prayer meeting, good evening o good night. So grateful nato sa ato ang pagpangaon no. Happy week up unya katong kikiki kikiki diba no, katong kaligo kaon karir no. Pero unahon nato ang katong mga pag energy nato no dayon. Unahon nato ang Ginoo, mga pag inom sa tubig no, pag devotional, meditation, basa Bible no, basa sa mga devotional book o niya kaon na dayon. Happy pamahaw no, happy paniudto no, panihapon, pangisnak ug pangatulog. So mo na ato ang pag-greeting sa season of energy o sa tibuok nga kalibutan nga pagbati no. Happy listening no. Kay bising unsa man siya nga time, labi na gid sa ato ang mga pangaon no. So magsugod na kita ang naa sa kwarto, kung makay mo siya pagluhod no luhod. Get your Bible and put in your heart. Magampo sa secret nga prayer, personal no, secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer, prayer Paul. Magampo kita sa Lord's Prayer sa ato ang pagsugod. Amahan namo nga nasa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panihay mong kingharian, pagabuhaton unta imong kabut-on dinhi siyuta maingon sa langit. Hartay mi karon sa pagkaon sa matag adlaw, sa ilaw akong sumautang, sa kami sa ilaw sa kautang kanamo. Ayaw kami tugyan sa panulay, kundi luwas sa kami gikan sa lautan kay imo ang kingharian ug ang kahimaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang first part. Ato ang pagpasa sa katunga no, not afraid to sail uncharted waters. O ganaon ang text Revelation 14:6. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the eternal gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Wala ka-plaster. Naka-plaster na. Basa na to ang first paragraph. Can you imagine traveling the ocean and living a new adventure every single day? Ato balik ko no, can you imagine traveling the ocean and living a new adventure every single day? This was the dream of Joseph Bates. I grew up watching whaling ship leaving the return of the harbor from his bedroom window. The boy's mind sailed with those boats as he grew up in New Bedford, Massachusetts, in an attempt to dissuade Joseph from his dream. His parents sent him at a young age on the short trip on a boat. Instead of getting disheartened, the young man
was more inflamed than ever. During the next 21 years, Bates devoted himself to life at sea. $21 no? So, just ask siya, no? After some time living his dream, he set the goal of saving $10,000, which was a fortune at the time, with the purpose of buying boats. Mao, magtigom siya og $10,000 kay masig po tong kantidad nga makapalit sa boat inana, no? Boat of his own. He was successful and both a vessel. However, Bates' ship was different. There were no alcoholic beverage or tobacco allowed on it. Moreover, the crew wasn't allowed to use profanity. Kami maka-imagine ka no nga. Ginsa ni Joseph Bates pag gamit ang iyang barko, no? Kay wala man kunoy kuan. Di allowed niya ang bisyo-bisyo. Naglimit pag yun siya og kana mga trabahante nga inana walay mga bisyo, no? So ugma na to padayon nun ang istorya niya kay mahimo mo po na siya nga publisher na po dayon siya. Dira kita sa atong second part, atong devotional sa atong mayut, no, The Great Controversy. Just reviewed na to by verse pages. So, ang pages 659.1 to 660.3 sa chapter 41, nga desolation of the earth. So, atong basahon, here is to be home of Satan with his evil angel for 1,000 years, limited to the earth. I will not have access to another words of them and anoint who have never fallen. It is in the sense that he is bound. There are none remaining upon from he can exercise his power. He is wholly cut off from the work of deception and ruin, which for many centuries had been his sole delight. The prophet Isaiah, looking forward the time of Satan. Looking forward the time of Satan overthrow. Explain how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did awaken the nations?
Thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars. Above the stars of God. I will be like a most high, yet thou shalt be brought down to hell, to the side of the pit. They that see, they shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, as is the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms, that made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners. Isaiah 14:12-17. For 6,000 years, Satan worked of rebellion, has made the earth to tremble. He has made the world as the wilderness, and destroyed the cities thereof. And he opened not the house of his prisoner. For 6,000 years, his prison house had received God's people, and he would have held him captive forever. But Christ has broken his band and set the prisoners free. Even the wicked are now placed beyond the power of Satan, and alone with his evil angels, he remained to realize they pick to the course which sin has brought. The King of nations, even all of them, in the glory beyond his own house, the grave, but thou art cast out of thy grave, like an abominable branch. Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed thy land, and hast slain thy people. Isaiah 14:18-20. For 1,000 years, Satan will wander to and fro in desolate earth, to behold the result of his rebellion against the law of God. During this time, his suffering are intense. Since this fall, his life of unceasing activity has vanished. Reflection. But he is now deprived of his power and left to contemplate the parts which has acted. Since first he rebelled against the government of heaven, and to look forward with trembling and terror to the dreadful future, when he must suffer for all the evil that has done, and punished for the sin that he has caused to be committed. Last na nga paragraph, mga gadget, mga pun, sa ato ang devotional, The Great Controversy. To God's people, the captivity of Satan will bring gladness and rejoicing, says the prophet. I shall come to pass in the day that Jehovah shall give thee rest from thy sorrow, and from thy trouble, and from the hard
service. Hard service therein thou hast made to serve, that thou shalt take up his parable against the king of Babylon, her representing Satan, and say, How hath the oppressor seized? Jehovah hath broken the staff of the wicked, and a scepter of the ruler that smote the people in wrath with continual stroke, that ruled the nation in eager with persecution, that none restrain. So, dito kita sa itong third part na kita, no? Plus na sa itong third part. Devotional for all na to. And heavenly places. Ready nyo hang mga devotional book, no? Itong gigamit gaina sa ito ang pag devotional sa dawn o sa sunrise. O kab ang August 28. August 28 tayo, no? Naukab na August 28, manino, no place for discouragement. Sa Bisaya, while dapit sa pagkaluya. Pagkaluya, no? No place for discouragement. Pagkaluya. Di siya dismaya, no, kundi pagkaluya. Ang teksto Colossians 12:13, giving thanks unto the Father which had made us made to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of their sons. Colossians 12:13, giving thanks yun ko, no? So diri sa Bisaya, Colossians 1:12-13, nga maghatag kamo mga pasalamat ngadto sa Amahan nga mao ang naghimo kanatong takos sa pagpaambit sa panulundon sa mga balaan. Diha sa kahayag siya mao ang nagluwas kanato. Riyan sa kagahom sa kangitngit og naglain kanato ngadto sa gingharian sa iyang anak nga pinalangka o nagluwas sa kagahom sa kangitngit, naglain pa gyud, no? Ngadto sa gingharian, di ba? Gingharian sa iyang anak nga pinalangka. So ato basahon iyang padasig diri. How full is the language? If you attempt to measure it, you will find that in this world are measurely deep of meaning. We are now being fated up to dwell in the mansion which Christ had gone to prepare for those who love Him.
what deliver us from the power of darkness. And if this is true, that excuse them have we for talking discouragement and unbelief and doubt, drawing darkness around us as a mantle. If I should look at the dark clouds, the trouble and perplexities that come to me in my work, I should have tried do nothing else. But I know that there is light and joy beyond the clouds. By faith, I racing through the darkness to the glory. At times, I am called to pass through the financial perplexities. But I do not worry about money. Uy, not worry about money. I take care of my affairs. I do all that I can. And when the Lord says that it is better for me to have money, has sent it to me. So padayon kita mga classmate no, intermission song na diha. Intermission no kay sa kaoras with the Lord no, nakakaon kita isa ka pay no sa atong oras, manginom na kitag tubig. So nakainom ng tubig no, makapadayon kita sa ato ang pagpalandong. The more you talk faith, the more faith you will have. Oy, talk faith ko no. Kaya po nang daghan makuha po ng faith no. The more you dwell upon discouragement, talking to others about your trials, enlarging upon them to enlist the sympathy which you crave, and more discouragement and trial you will have. Why mourn over that which you cannot avoid? We're preparing for promotion from school in the world. In which we are forming characters for the future, immortal life to the higher grades. The school of heaven, but man is not depend upon his own finite strength, wrestle with difficulty, and faith is to look to God, believing that all the resources of heaven are at his command to help him overcome.
1,000 times 10,000 of heaven angels are ministering unto those who shall be heirs of salvation. God is inviting us to close the windows of the soul earthward and open them heavenward. Uy, close window earthward, no? Heavenward. Kung abrihan. That we may flood our hearts with glory, with shining across the threshold of heaven. Mabasa na sa manuscript, no? Petso na dito. Kanya 1901. So muna kita sa ato mga devotional ang first, second, ug third na ito nga part. Mga sabat ko na kita, no? Atong fourth part, fifth, ug sixth na ito nga part. Nato ning fourth part karon sa ato and verse Philippines unya, no? Sa atong channel. So ato pagkatunan third quarter stories that transform this na to giving to God. O gato pagatunan sa Wednesday, August 28, enter the joy of your Lord. Invite kini, no? So welcome kita sa ato ang Wednesday nga pagtuon, no? August 28, enter the joy of your Lord. Magpili na unsay gamiton. Application ba ma-download sa atong Play Store, no? Ma-search sa batascol.adventic.io. Kung browser, i-browse, no? So, i-browse ninyo, pakitaon ninyo sa batascol.adventic.io ang Impers. I-click niyo itong lesson 9 o niya katong ato pakitaon ang ato ang Wednesday, no? I-click siya pull up para maabot ito sa ubos. I-click itong Wednesday, August 28, enter the joy of your Lord. So, kung nakadto ka mo sa website, no? Makita na po kita sa liko nga dalan, no? Liko nga dalan, enter the joy of your Lord. Invite, magpasa na kita. The master in the parable richly rewarded his faithful servant. Well done, good and faithful servant. You are faithful over few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Mabasa, no, diri sa Matthew 25:21. The Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make the ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord.
God has an immeasurable reward waiting for all who live faithfully for Him. But He don't need to wait until Jesus return to enter His joy. Today, the joy of the Lord is already accessible. True joy comes when we invest our talents for God. To join Jesus in the mission of seeking and saving the lost, share His joy for seeking souls, save Ellen G. White right by living to minister for others. Man is brought into connection with Christ. The love service becomes the connecting link which blind to God and to our fellow men. Not more sure is the place prepared for us and the heavenly mansion than in the special place designated on earth where we are to work for God. Gibanggit ni Ellen G. White no, sa Christ Object Lesson, just as you wait as in heavenly mansion prepare for us. So we experience joy today by knowing God is using us to uplift others. The reward of service are both future and present. Future and present ang reward. As David Livingstone, the legendary pioneer missionary to Africa, reflected upon his own life of service. His greatest sacrifice is small compared to the high privilege of serving. People talk of the sacrifice I've made and spending so much of my life in Africa. So, tubalik ko no, as David Livingstone, the legendary pioneer missionary to Africa, reflected upon his own life of service. Secret sacrifice is small compared to the high privilege of serving. People talk of the sacrifice I have made and spending so much of my life in Africa. Away with such a word, such a view, such a thought, it is emphatically no sacrifice, so rather it is a privilege. Anxiety, sickness, suffering, or danger. Now then, with a foregoing of the common convenience and charities of this life, me make us pause and cause the spirit to waver and sing. But let this only be for a moment. All these are nothing when compared with the glory which shall hereafter be revealed in and for us. I never made a sacrifice. Ay, Livingstone, no? Nga, libro. As we see that Jesus has done for us.
We realize that increasing our talent and using them for God is not really a sacrifice. After all, yes, it involves commitment, but it's also a joy and privilege. Uy, na commitment pero joy and privilege ko. No? Jesus promised his disciple he would be with him as they went into the world spreading the gospel. He gave them power through the Holy Spirit and equipped them for service. God's blessing on their work brought great joy for the church, even amid persecution and opposition. No tribulation could take away their joy. After they were expelled from one region, the Bible records their unrepressed joy. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit sa Acts 13:52. As we serve the Lord, we may each discover a deep joy and trust in God that will sustain us through any hardship on ako no'y grip joy kid, no? Deep joy, deep joy kid. Lalo nga kalipay, no? Kung maka-servisyo ta sa Ginoo, no? So nakita sa ato ang inverse, lago nakita sa ato ang Cornerstone Connection Sabat ko sa ato mo junior youth nga murag mahamtong. So welcome kita, no, sa ato ang fifth nga part, atong third quarter Back to the Future lesson na nato. This part is over. Og ato pagabasahon diri. Ipabasa na ko ng further insight sa section. This lesson, why is humility necessary for Christians? Uy, ang humility. How can we learn, become meek, and humble like Jesus? What are some Bible passages that shows you how to be more like Him? Uy, ang more like Him. Basahin na ito ang iyang kana further insight. There is not nila White, testimony for the church of the Sarabiches. Ang una ang sa testimony for the church, page 180. In order to continually increase in spiritual intelligence and to become more and more patient, you need to cultivate habits of usefulness and minor duty living in your pathway. Uy, kituduan diya, no? Nga diri ang cultivation basing minor lang nga duties, no? Sa pag-cultivate, sa pag-increase sa spiritual nga intelligent, no? So to become more and more patient, no? So no, there is the Sarabiches. 151, Jesus, the serve of all, no? The serve of all, came to be the servant of all. Because he ministered to all, he will again be served and honored by all. Those who would partake of his divine attribute and share with him
The joy of seeing soul redeem must follow his example of unselfish ministry. Oh, for example. Man nakita sa ato ang Cornerstone Connection, lago nakita sa atong mga sabat ko sa ato ang mahamtong, no? So, ani kita sa last nga hugna, no? Ato ang welcome kita sa Bible study on lesson. A study on the words, marathon lesson karon, communion with God. I will gospel sa Heptalogy edition kal 7 part atong textual audio video sa linya atong presentation. So dira kita sa ato last nga hugna, no? Gamitan natin ng galamiton ato ang lesson hard copy, ato ang PDF application, no? Ma-download sa Play Store. Sabat School and PA, ma-browse po sa atong browser sabatschool.bintik na tayo pangitaon ninyo ato ang Sabat Call sa ato ang mahamtong, no? Katong the Book of Mark, i-click ninyo diri pag i-pull up ni mo naog sa abos, makita daw ang Wednesday August 23, click, no? Earthly duties and heavenly outcome. So pag na-click ka na, ikalit na siya og pull down, nanadayin kita sa hagdan, mga kat na po kita, no? Welcome na mga magtutuon sa kulong sa Diyos, no? Lord of the future, makapaglaang kulandong brethren and friend, minahalag kong maplangka sa Diyos. Sa atong pagtuon sa Wednesday, August 28, earthly duties and heavenly outcome. Ipabasa diri Mark 13 to 27. So KJV ato isit, what is going on here? What truth does Jesus teach? Uy, kamaturan. So nagkanayon, and they sent unto him certain of Pharisees and of the Herodians to catch him in his work. And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true and carest for no man. For thou regardest not a person of man, but teach the way of God in truth. It is lawful to give tribute to Caesar or not? Manani ang kipangutan na ato ang mga nag-observe sa iya, Pharisees. Matag daw og buwis, no? Shall we give or shall we not give? But he knowing their hypocrisy, sumana nga nabasagit sa Ginoo, no? Said unto them, why tempt ye me? Bring me a penny that I may say. And they brought it. And he said unto them, how is the image and superscription? And they said unto him, Caesar's. And Jesus answering said unto them, render to Caesar the things are Caesar, and God things that are God's.
And they marveled at him. They come unto him the Sadducees, which say there is no resurrection. Nagsumpay-sumpay di ay nino. Ito lang. Ihusay nila to ang sabuis. O yan ingon man nga. Ang ilang ipangutana nga. Muhatag na daw kuno kang Caesar, no? Pero ang gitubag sa Ginoo, ihatag ang kang Caesar, no? O niya, napagay sige pa ko diha nga, ang sa Ginoo, sa Ginoo. So nawalihan kidi ay hinoon sila nga naagi sa Ginoo nga kabahinan no. Wala na sila nakapangutana diri kay nadugang na pud ning sandwich na pud ni. As Sadducees no. Then unto the Sadducees which say there is no resurrection, and they asked him, Master, Moses wrote unto us, if a man's brother die and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother. Now there are 7 brethren, and the first took a wife, and dying left no seed. And the second took her, and died, neither left any seed. And the third likewise, and the 7 had her, and left no seed. Last of all the woman died also. In resurrection, therefore, when they shall arise, whose wife shall she be of them? For the 7 had her to wife. And Jesus answering said unto them, they are not therefore here, because ye know not the Scripture, neither the power of God. For when they shall rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriages, but as the angel which are in heaven, and touching the dead, and they rise. Have you not read the book of Moses? How in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and God of Isaac, and God of Jacob. He is not God for today, but the God of the living, therefore, thou greatly err. Pagtubuhan mo itong bagay sa Ginoo na ipakapin ba, no? Sa pagpangutan na atong maghatag ba daw kang Caesar, siya nga ihatag ang kang Caesar. Sa Ginoo, diri po nung ilang ipangutan na nga kinsa ang mapangasawa ato ang complicated, no? Kay gipasa-pasa, no? O gitubagan sa Ginoo nga mahimo na nga manulunda dito sa langit, no? Pero sa Ginoo ra gid po na siya nga problema, no? Mao na nga tama kibali dito sa langit. Kung dili ka tama diri sa kalibutan kay kining daghang asawa ba, no? Di na nimo na maasawa, madaghang asawa dito sa langit, no? Kadto ra yung first nimo no nga legal wife kibali dito sa langit, no? Kung sa pamalakad na sa Ginoo, no? Kay basing masabot na po diri sa mga tao nga oy wa na di ay mag-asawa dito, ano day married kay anghel na tanan, di ba? Na wala ang relationship nga mugna diri sa kalibutan dito sa langit, wala di na magkaila. Di ba? Hello? Ayaw pag conclusion higala ang Ginoo mo'y nahibalo, no? Sa iyang pamalakad, di ba?
Padayon kita no, the religious leader were trying to catch Jesus in something they could use to condemn him, either to the Roman governor or to the people in this controversy. It was the question of paying taxes. And this time and place, refusing to pay taxes could be taken as rebellion against the Roman government. A serious offense. Uy, problema di ay na, no? Kung mo-refuse ka sa paghatag sa taxes. Just replied to give Caesar the things that are Caesar, and to God the things that are God. Keep him out of a trap, and also providing the profound instruction on the believer's responsibilities to the government. He declared that since we're living under the protection of the Roman power, they should render to that power and support its claim, so long as this did not conflict with a higher duty, but while passively subject to the law of the land, they should all times give their first allegiance, no, to the wife. What follow next is the question about the resurrection of the dead. Amo na siya ang resurrection of the dead, no nga. Pag itong gipakapin nga ang Ginoo dili siya Ginoo sa mga patay, no. Kay na ba sa salida nga na Ginoo sa mga patay, mao tong gipagpatay ni Juan Fernando po. Ang panday, hello. Okay. Ang Ginoo nila sa mga patay, mangkuan man, magsabok man, ay ang pangbuhion ng mga patay unya, no. Pero pasabot sa Ginoo nga wala na, ayaw mo paghuna-huna niya na, no. O diri pa atong sayon. What follow next the question about the resurrection of the dead. Thus the Jews were priestly group that accepted only the 5 books of Moses as scripture, did not believe in the resurrection of the dead. The scenario were presented to Jesus was probably hypothetical. So hypothetical marag. Di ba na mahitabo? Ang ipasa-pasa. It involved 7 brothers and 1 woman according to the law of Moses. When a man who died left no sons, his brother would marry the widow of maintain property and the family line, and any children born to the union would be legally those of the dead man. Dito sa Deuteronomy 5:10. Seeking to discredit the doctrine of the resurrection, thus the Jews point to a moral dilemma. For this why the woman could be in the resurrection. Jesus countered their argument in the step, referring to the scripture to the power of God. First, he described the power of God in the resurrection indicates that there will be no marriage and heaven. Then define the doctrine of resurrection, appealing to Exodus 3:1-2, where God indicates that He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. This implies that this means that they will be raised. They cannot remain dead if God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, who are for now dead. So maana ang ipasabot nga siya ang Ginoo ni Abraham, Isaac, Jacob, no? Katong buhi sila, di ba? No? Pero magpabilin siya nga buhi, no? Kibali ang pagkaginoo sa Ginoo, wala na siya kontrolon pa na niyang mga patay, kay Ginoo siya sa mga patay, wala, no.
buhion niya na para ang Ginoo ginuos mga buhi no mo na ipasantop no nga mairis po na nila ang hunahuna nga apil na Ginoo no. Gicomplicated nila sa resurrection, gicomplicated pag nila sa ginuos no nga ibutang nila sa mga patay. Conclusion question para mahuman na kita, at least mubo ra kita no. Permission na kay wala na to nabot ang kuan 2 ka oras wala panginom na mog tubig no. So conclusion question pero magito no nga ana gihap kita sa excessive heat mag-amping gihap ka mo. If someone were to ask you, do you know the power of God? What would your reply and why? Di ba yatong gipamulong nga sayop kamo kay wala kamo kahibalos kasulatan bisan pa sa gahom sa Dios no. So para mahibaw-an nimo ang gahom sa Dios dili ra gid na siya sa kasulatan no nga maistudihan nato no. So nakahibalo ba daw ikaw? Do you reply and why? So mao kana no nga kung nakatuon na kita sa iyaha pulong nga mao ang gahom sa Dios, makaingon ka nga nakahibalo na ikaw, di ba? Sa gahom sa Dios no o natin awa na gani, di ba? Sa mga butang kinahanglan matin-aw sa atoa no. Pero kay maor man gina siyang pangutana no nga nahibalo bagi ka sa gahom sa Dios no. Padayon pa nato hibaloon kay kulang ang pagtuklas sa usa ka may kinatuban nga tao sa gahom sa Dios no. Kay sa iyahang gahom jud no nga dako kayo man siya nga situhon nato siya no. Labi na kay dawaton pa nimo siya sa pit no ang gahom sa Dios. Ihang pag-duty mo ni atong iton ano nga duties, earthly duties and heavenly outcome no. So mao kana nga magapadayon kita sa pagtuon sa pagpamalandong di pa na ingon nga take my yoke upon me and learn of me, di ba? Dili kipali matapos ang gahom sa Dios. Para gud sa pag-study nato sa balaod no ug Biblia. Mahuman dahil yung pag-study balaod nga di gani na mahurot ng kalain-lain lang ilahang mga balaod no. Pero by topic ra po na siya mabuksan, di ba? Og naagi po'y balaod sa Ginoo nga kinahanglan nato siya mahibaluan diha pod nakasubay ang iyang gahom no. O niya napag-limit ang imong understanding sa pagkahibalo nimo sa iyaha no. Di ba? Dito na ito yung ginagipatin aw sa mga manggitrap sa iya ba no? Kahibalo magod siya. Kahibalo sila sa tubag. O niya sulayon lang nila, di ba? Kay trapping kibali. Pero mo kanimo nga di siya matrap no kay siya sang na sakto ang ihang tubag no. Nga kung mo-agree kay bali ang Ginoo sa ilang hunahuna nga kana inyong hunahuna nga ipasapasa ang asawa
diri pa lang pag kuan nato diri sa kalibutan magpasa-pasa ta unsay agi nato diri kaya mukat na no. Abot na dito sa kuan, abot na dito sa kining langit. Di po na magkadimao no. Mao to nga wala niya gipayagan diri sa earth no. Bising gipayagan ni Moses no. Pero murag wala na niya gi-encourage sa pagpasabot niya sa mga sa dioses no. Kadtong sa taxes di ba giklaro po tubag sa Ginoo no. Ibali mo ba atong Ginoo nga mahimo nato nga Christ method alone no. Diha pa lang sa pag sulay kibali sa mga kaaway di magkadimaw ang iyang tubag no, magka-conflict no. Mao to nga gihatag niya kung ang kang Caesar ihatag kang Caesar ug sa Ginoo ihatag sa Ginoo no. So para masakto no, hindi magud katura nga instances ang mahimong basihan di ba. Ang iyang tubag mahimong basihan sa kapanahunan no di ba. Diyan na to maklaro no nga sakto gid ang gahom sa Dios no sa iyang mapagtubag. Hinaot nga natin awan kausab diha higala no nga ang pag-duty sa Ginoo from earth to heaven di para masakto ang dagan sa ato ang kalibutan no, dili kay atrasan di ba. Naunsa man na inyong no nga wala man niya nasakto di ba. Pag tawag pa lang sa kanang summons wala magani gisakto no. Tarawa na gulo karon unya nag people power pang Davao di ba. Kaya ambot nagka problema na atoy komentarista nga sa pulis na po ang ilang problema kay ang gasirado ko noona ang mga kingdom o Kojic no. Kojic pagkasunod nga adlaw na unsa nga mga pulis na may gasira no. Mao to ang gikaproblemahan nila no. So iapol ninyo nag-ampo no kay basing naay mo saw-saw ba nga ang mag-away gobyerno na hinon og katawhan imbes kadto lang ang kanang kuan no. Pero mana no nga dapat mailhan nato ang gahom sa Dios nga sakto dili siya makaragaw di siya mayagaw kung mahimo man siya nga sulondon sa kapanahonan o sa umalabot nga panahon sakto ang iyang pamalakad. So diha nakita nagtapos no sa ato pagpamalandong ug ato na nagpagatak-opan ang naa sa kwarto no. Kumakay mo oy private nga place makay mo sa pagluhod-luhod, get your Bible and put in your heart. Magampok kita diri as Lord's Prayer o mabiksin kita. Magampok kamo sa secret nga prayer, silent nga prayer, sincere nga prayer Paul no, personal nga po diri ato ang Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord shine upon you and be gracious to you. The Lord will continue upon you and give you peace now and forever. Amen. Daghang salamat sa tayo na pagsunod natin manon ang pagpalandong sa iyang pulong sa kadawang tagabi. Mao kini yung Bible study na reason study on the words. Marathon lesson karon ko. Bibigad ay wigas sa hiptalo ti lesson ko 7 part. Atong textual audio visual na itong presentation dili kita alayon sa ato ang last nga semana no sa atong August o tuwa-tuwa kita semana no midweek prayer meeting kita niya. So, hantod sa sunod nga higayon, ang Diyos maraming kayo, may dasan, dalaygon ang Diyos.